Isang magandang araw po ang pinapabot ko po sa inyong lahat. Magkapatuloy po tayo sa ating marriage alphabet. Tayo po ngayon ay nasa letters O and P. Alam niyo po, ang pag-aasawa talaga ay tinatawag nating journey. At dahil ito ay isang journey, isang paglalakbay, importante na meron tayong mga prinsipyo na sinusunod upang lalo pang maging maganda ang relasyon ng bawat isa. At ano kaya itong O ito? Well, ang O pong ito ay observe quiet moments. Hindi ba kami mag-uusap? Hindi ba kayo magkapansinan? Well, may mga panahon po na kinakailangan yung dalawa ng quiet moments, peaceful moments. Halimbawa, nakita mo ang asawa mo na may ginagawa, na nanalangin, nag-aaral siya ng sarili niya, hayaan mo lang siya. Bigyan mo siya ng panahon na magkaroon ng quiet moments. Kasi yung doon sa mga quiet moments na yun yung mga moments na nagkakaroon tayo ng reflection. Ito yung mga moments na nagkakaroon tayo ng meditation. Ito yung mga moments na nagkakaroon tayo na tinatawag na pagsusuri, searching about ourselves, about our family, and even what? Ito yung mga moments na nagkakaroon ka ng deepening relationship with God. Kaya nga po sa mag-asawa, importante na hindi lamang kayo laging nagkukwentuhan o sabay manood ng TV sa isang magandang palabas, na kayo ay sumisigaw, masayang-masaya kayo. Hindi po na laging ganon. Importante po, meron din kayong mga tinatawag na quiet moments. I-practice po natin ito. Kasi sa mga quiet moments na yan, diyan po lumalalim ang tinatawag na relasyon ng isang tao sa Diyos, relasyon niya sa kanyang sarili, at relasyon niya sa kanyang kapwa-tao. Kaya nga yan po ang O, observe quiet moments. At syempre, dadako tayo sa letter P. Ano ang letter P? Plan intelligently your future. Hindi po masama magplano. Ano po, bagamat ating itinatalaga ang lahat sa Panginoon, ang ating nakaraan, ang ating present, ang ating mga darating na buhay sa hinaharap, importante pinaplano po yan. Paano may paplano yan? Syempre, kumonsulta ka uli sa Diyos, manalangin ka, bago kayo magkaroon ng planning moments with your husband or with your wife or with the family. Plano nyo, halimbawa, okay mga anak, lilipat tayo rito, so anong gagawin natin? Okay mga anak, ikaw ay magkukulehiyo na, ano bang kursong kukunin mo? Ano bang plano mo sa buhay? Importante po yan. Pinaplano natin na mayroong karunungan at mayroong pagkitiwala sa Panginoon ang future ng ating mga anak. Pag pinagpala kayo, di ba, importante ang investment? Well, mag-invest po kayo para sa inyong mga anak. Invest kayo ng pangangailangan nila sa edukasyon, mag-invest kayo ng pera. Pangangailangan nila pagdating ng panahon, baka meron silang kailangan ganito, mag-invest din po kayo. Hindi po masama yan. Basta meron kayong pagkukunan, unti-unti, nag-i-invest po tayo. Kasi gusto natin maging marunong sa pagharap sa buhay. Ano po? Meron nga sinasabi sila na pag ikaw ay sumweldo, importante na ang 20 to 30% mo ay i-savings mo. O kaya yung other percent naman ay para sa mga operational. Ang ibang porsyento naman ay sa responsibility sa pagbabayad at marami pang iba. Ang tawag dito ay planning your life, planning your family, planning your relationship intelligently. Kaya nga po mga minamahal na mga kaibigan, lalo kayong mga nag-abroad, ano po, importante nagpapadala kayo. Pero sabihin nyo rin sa inyong pamilya na nagsasave din kayo for future, projects, future plans. Meron tayong mga emergency budget, ano po. Kaya nga po ang payo sa atin, plan your life intelligently, prayerfully, ano po, para yan sa ating future.